Saksi sa Double B! Kahapon, Weng, marami tayong natanggap na mga reklamo dahil may mga service contractors sa larangan po ng transportasyon ang hindi nagbibigay ng 20% diskwento. Tinatanggal o tinitiklop yung kanilang 20% discount. Yung iba hindi ho nakakarinig ng balita, hindi alam na meron dapat na Discount. binibigay na discount sa Yes. kanila. Hindi naman talaga binibigay nung mga service contractors. Nasa linya natin si Attorney Vigor Mendoza, chairman po ng LTFRB. Attorney, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Good morning po. Good morning, Joel. Good morning, Weng. Opo, natanggap niyo ba yung mga reklamo? May mga service Opo, contractors daw po. Opo. Nag-issue po kami ng show cause orders dun sa mga na-report po sa amin. Mga 3 units po yon na nag-issue na po kami ng show cause orders. Tapos pinapahinto muna namin yung bayad sa kanila hanggang hindi natin matapos tong investigasyon na to. And if it is found out na totoo to, hindi lang ho sila matatanggal sa programa, pwede pa masuspend o ma-revoke ang kanilang prangkisa. Chairman, ibig sabihin, hindi niyo tinatanggap yung mga katwiran ng mga drivers na kasi nababarahan yung radiator namin. Kailangan malamig kasi yun, may flow ng hangin. Alam mo, kung gustong gawin, madaling gawin. Kung ayaw gawin, maraming rason. E di paliwanag nila mabuti at maayos na pagpapaliwanag. Pero malinaw na kasunduan po yun. They cannot feign ignorance, no? Eh, mahirap po yung ganyan, no? Tinutulungan na ng gobyerno, inaabuso naman. Oo nga po Yung pong initial na show cause order, ano pong ruta nito, Chairman? Wala lang sa akin sa harapan ko hindi ko pamilyar. Pero alam ko isa dyan, Commonwealth. Oo. Okay. Doon sa report po ni Alan Catos kanina, yung tarpaulin, wala na ho nakalagay na 20% discount sa pasahe. Nakalagay na lang po service contracting program. Yun yung nakalagay. standard natin, no? Kaya yun ang parang identification mark po natin sa ating mga mananakay na yung sasakyan na yan ay can give 20% discount. So pwedeng... Sa basic design ho natin, wala talaga yung 20% discount. Pero yun ho ang kasunduan yan. Yan ang aming information drive. Basta may tarpaulin na ganyan, kailangan magbigay ng 20% discount. May iba nga pa nga, nagtatanggal ng tarpaulin eh. Kaya sinokos rin po natin yon. So ibig sabihin, Chairman, pag ako pasahero, nakita ko may tarpaulin na gano'n na service contracting, eksakto nang dapat kong ibayad, menos na yung 20% automatic. Kailangan tanggalin na yung 20%. Tama po yun. O Tapos kaya, kung hindi bibigyan ka ng sukli. yan, dapat mag-obligahin mo yung konduktor. Okay. Nagpakalat na kayo ng mystery rider? Attorney? Opo. In fact, yung isa doon, through the mystery rider namin na validate. Oh, okay. So, mag-ingat na po itong mga manggaganchong ito. Yan. Weng, no? Alam mo, Joel, Weng, as ako simple sinasabi ko, times are hard for everyone, hindi lang naman sila. So, ito nga ang tutok ng gobyerno sa kanila eh. Konting bagay lang to sa aming komputasyon, kikita naman sila kahit ibigay nila yung 20% na yan. Hindi sila magiging bilyonaryo, hindi sila magiging malaking kita. Pero positive, hindi negative. Hindi sila tatakbong lugi. Ang gusto yata nila to take advantage of the program para kumita na napakalaki. Huwag naman. Chairman, ito lang. Meron po kasing nagsasabi na kakaunti yung mga public transport na sumasali po sa service contracting. Kasi una daw, lugi sila doon sa 30-40 pesos. Baka daw pwedeng itaas. Kahit sabi ni Manibela sa ating kahapon, ni Marble Bena, baka pwedeng itaas sa 50. Kasi daw po, yung binibigay na bayad sa kanila sa ilalim ng service contracting ngayon ay kulang pa rin para sila ay makabawi sa kita. Nasa 40% lang daw po. Yung 60% napupunta daw po sa Good point kooperatiba. po, Weng, Joel. No? In fact, kahapon, nakipag-meeting, it is a work in progress itong programa ng gobyerno. It is a work in progress in the way that we continue to consult with the stakeholders. Kung meron mas magandang pamamaraan na dapat namin gawin, handa naman kami makinig at baguhin yung aming pamamaraan. No? Gaya niyan, yung compensation package, sabi nila masyadong mali. Show me na datos tayo, wag kwentuhan. Kasi kailangan itong pera ng gobyerno gamitin natin sa tamang pamamaraan na makinabang ang as much as many people as possible, no? So nasa datos po tayo.
tama po kayo, re-review namin yung datos ngayon base sa binigay nila sa amin kahapon, no? So sabi ko sa lang, wala naman kaming problema kung kailangan taasan, we will make the necessary recommendations. But show us the data. Dito pwedeng magdebate tayo sa radyo o magdebate tayo. Show us the data. Wala namang problema sa amin kasi lahat ng decision namin base sa datos. Isa ngayon po, ilan ang units na kasama po sa service contracting program, ASEC? Ang na-approve na po natin mga humigit kumulang 12,000 nationwide. Ang isang balakid natin, although iniba na natin yung ating pamamaraan, no? Kasi marami tayong mga kasamahan na kooperatiba, korporasyon na walang bank account. Ang binibigay sa aming bank account o e-wallet ay yung bank account o e-wallet ng opisyales. Hindi mo pa pwede yun. So originally, ang nangyayari, hindi sila na-approve na hihinto yung kanilang aplikasyon. No? So sabi ko na lang, tuloy na natin yung aplikasyon nila para makatakbo na sila. Pero in the meantime, walang payout hanggang hindi nila ibigay sa atin yung kanilang bank account o e-wallet sa pangalan ng kanilang organisasyon. Iyon. Pero isa pang concern, ASEC, ay ito Ang reklamo, 40% napupunta daw sa driver at saka operator. 60% ng bayad ng gobyerno sa service contract na napupunta sa kooperatiba. Kanino po ba talaga dapat napunta ang bayad? Alam mo, may internal arrangement sila, no? Yan ang isang bagay na bring up na yung bagay na yan, no? But that's an internal arrangement ng kooperatiba. Hindi ko alam yung pamamalakad nila, yung kanilang mga kasunduan. Okay. Dahil hindi naman pwedeng walang jurisdiction po ang LTFRB makialam sa kanilang mga kasunduan. So usapan na yun. Unreasonable, kung talagang tingin nila mali yung kasunduan nila, meron namang pamamaraan para mawalang bisa yung kasunduan na yan. Pero hindi po sa LTFRB yan kasi that's intra-cooperative controversy. Sumasaklaw ho dyan yan yung CDA, OTC, yan naman ang mga government agencies tasked to oversee the operations of cooperatives. Pero siyempre ayaw natin na maging dahilan pa itong intra-issue nila sa loob ng kanilang organisasyon na sagabal sa isang programa ng gobyerno ng pakikinabangan ng mga pasahero. At saka, arami na namin trabaho, pati yung kanilang mga away mag-asawa, hindi na namin kayang pakilaban yan. Okay, ito lang mga service contractors na ito, kasali rin ba sila doon sa 10% per liter na discount na pwede nilang... Basta na sa rota, meron tayong, wala akong pinipili yung 10 peso per liter discount. So, kasama rin po sila dyan. Kung merong gas station along the route, okay ho yan. Ang dami na nilang ganansya, nandadaya pa. May ayuda ka na, may service contracting Yan ang ka aming pa. punto. Hindi naman sa, hindi tunutulungan. Pero wag naman isolohin, di ba? Let's share the benefits naman. Ating commuters naman natin, wala naman nakukuha ang ganansya. Konting bagay lang to, sana pagbigyan ng po nila. Alam mo, Chairman, dito lang bumabawi ang middle class kasi ang middle class naghihintay po ng ayuda rin sa taong sa gobyerno. Pero tama ka, Joel, no? Parang ayuda na rin ang binibigay natin sa ating middle class yan. Dahil nananakayan na po yung iba, hindi na ako nagdadala ng sakyan dahil Wala na sobrang pang mahal bilhin po ng ng diesel. Ako naman sabi ko sa kanila, we're always open to changes, di ba? Para mas mapaganda natin yung ating programa. No? So we continue to review the compensation package based on data submitted to us. So meron po sila masinabit sa aming mga datos, pinag-aaralan namin ngayon, and then we will make the necessary recommendations. Kung kailangan i-adjust, wala namang problema doon. Dadagdagan niyo pa po yung 12,000 na units na pwedeng i-accommodate po sa programa. Tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy po yan. Rumarami po ang sumasali sa probinsya. Natutuwa kami na siguro ito lang po yung birth pains natin. We're running 1 week of the program, no? Opo. Medyo bago lang yung ating ginawang sistema kaysa mano-mano, physical filing, online filing. Medyo sabi ko baka hindi nila nakabisado masyado yung online filing. Pero nung natuto sila, nakita nila na madali naman pala, it's not complicated. So starting today, maglalagay ho kami ng mga help desk mismo sa terminal mismo ng mga sasakyan. Pwede sila magsumbong doon. Doon na sila mismo mag-apply ng service contracting. Okay. Hindi na sila kailangan mag-online, baka hindi sila marunong mag-online. No? So naglagay na ho kami ng help desk as a utos ni Secretary Banoy na tulungan itong mga taong to. Pero yung so, mga
yan sa PTEC, sa SM, sa ibang malls pa kung saan marami tayong mga kasamahan na hindi pa nag-onboard sa ating service contracting program. Pero yung mga hindi ho nakakatanggap po ng diskwento ng mga pasahero, saan ho sila pwede magsumbong? Alam nyo, marami nating social media platforms. So, lahat doon is, kailangan ho namin plate number at kung saan nangyari. Tapos ang ginagawa ho namin, pinupuntahan namin ng mystery rider to validate the information para maganda yung ebidensya natin. They don't need to appear sa LTFRB o gumawa pa ng sworn statement. Kami na humbala, i-type lang ho nila yung pangalan at plate number ng sasakyan at kailan nangyari at saan nangyari. Kami na humbalang mag-investigasyon para to sa bagay na yan. Chairman, salamat sa oras. Good morning, Magandang umaga. sir. Thank you. you. Joel Weng, maraming salamat. Thank you. Thank you. Assistant Secretary Vigor Mendoza, Chairman ng LTFRB.